Noong mga panahong hindi pa nililikha ang sangkatauhan, ay mayroon ng madilim na kalawakang nababalutan ng kahiwagaan. Mula sa kadilimang ito umusbong ang isang makapangyarihan at kakilakilabot na lahi. Ang kanilang layunin, sakupin ang planetang daigdig. Wala ni isa man sa sangkatauhan ang nakababatid sa malaking sakunang darating sa kanilang mga buhay. Mahal Mahal na. Prinsipe. Malapit na ba tayo sa daigdig, ang pangatlong planeta sa kalawakan? Sa loob ng 5 minuto. Napakaganda ng daigdig. Karapat-dapat lamang na ang planetang ito ay mapasa atin. Ang ating mga tauhan ay handa na pong lahat. Hinihintay na lamang po ang inyong hudyat, mahal na Prinsipe. Magaling! Ang daigdig ay masasakop natin sa isang iglap lamang at kikilalanin akong Panginoon ng planetang ito. Ang pangalang Prinsipe Zardos ay magiging tanyag sa imperyo ng Bozenia. Simulan na! Opo. Zul! Opo. Draco! Handa na po. Makinig kayong lahat! Panahon na upang mapalawak natin ang kaharian ng Bozenia, ang may pinakamataas na uri ng pamumuhay sa buong Sansinukob. Patayin ang sino mang humadlang sa atin, wasakin ang lahat ng puwersang sandatahan sa buong daigdig! Lusob! Ang mga dayuhan mula sa kalawakan. Red alert! Red alert! Ang lahat ay inaatas ang magtungo sa kanilang mga posisyon. Eagle Squadron, ready for takeoff. Sa lahat ng kasapi ng tanggulang pandaigdig, ito ang inyong pinuno, Commander Robinson. Isang malaking pangkat ng UFO ang namataan ng ating radar na patungo ngayon sa ating daigdig. Ang kaligtasan ng lahat ay nakasalalay sa ating mga kamay. Ipagtanggol natin sa abot ng ating mga kaya. Number 4 Squadron ng Britanya, nakahanda at naghihintay sa Number 12 Defense Station. Estados Unidos, nakahanda na ang busang datahan. Russia, 3rd Fleet ay naghihintay ng inyong ipag-uutos. Commander Robinson ng Tanggulang Pandaigdig. Ito si Dr. Richard Smith na natatanging hukbong pandaigdig. Namataan din ang aming mga radar ang malaking pangkat ng UFO. Walang duda na ito na nga ang Bosenian Fleet na sinasabi ni Dr. Armstrong. Yan marahil ang dahilan ng bigla niyang pagkawala. Pansamantala muna naming isasara ang observation center. Pagtungo kayo sa special training camp, kailangan nang gamitin ang pangunahing sandata. Sa palagay ko, ito na lang ang ating tanging pag-asa. Sige, Commander Robinson. Isasagawa namin ang sukdulang pananggalang sa lalo madaling panahon. Ang mga kawal ng tanggulang pandaigdig ay nakahanda na lumaban sa mga dayuhan mula sa kalawakan. Ang lahat ng mamamayan ay binabalaan na kumilos ng ayon sa pinag-uutos ng kanilang pamahalaan. Dalihan niyong kumilos! Huwag lang magtutulakan! Pero sir, halos lahat po ng manggagawa ay lumikas na. Hindi pa po ba natin isasara ang base? Hindi natin isasara ang training center hanggang hindi pa natatapos magsana yung 5 special agents. Papalikin mo sila. Ang hindi sumunod, barilin! Ma, ano ba talaga ang nangyayari? Huwag ka nang marami pang tanong. Halos 1 taon nyo rin kaming kinulong sa basing ito para magsanay araw-araw. Ano ba talaga ang dahilan ng lahat ng ito? Ma, hindi na kami mga bata para hindi maintindihan ang mga nangyayari. Mapapanatag ang kalooban namin kung sasabihin nyo sa amin ang dahilan. Nagrereklamo ka? Bilib ako sa nanay niyo. Biro mo, isinakripisyo kayong 3 anak niya para magsanay sa isang mahalagang misyon nang hindi kayo kinukonsulta. Ako man dinala dito. Pagkatapos ko manalo sa isang paligsahan para magsanay. Pero wala nagsabi sa akin kung para saan ito. Alam ko naman bitin na ang lahat sa dahilan ng ating pagsasanay. Mag-1 taon na rin tayo dito, di ba? Malalaman nyo na ang dahilan. Ang buong mundo ay sinasalakay ngayon ng mapanganib na dayuhan. Mula sa kalawakan. Sinasalakay? Aliens? Digmaan! Mga dayuhan? Mula sa kalawakan.
Commander, walang kalaban-laban ang ating depensa laban sa mga armas na dayuhan. Sinimulan na nila ang digmaan. Magpakatatag kayong lahat. Base sa ulat, ang Mediterranean Fleet ay lumubog sa loob lamang ng 5 minuto. At tayo sa Pentagon, nalipo na hukbong pangipapawid ng Antarctica. Ang kabuuan ng Afrika ay humihingi ng tulong. Ang hukbong pangdagat ng Australia ay winasak ng mga sumasalakay na dayuhan mula sa Busayga. Huwag mo kaming biguin, Dr. Smith. Lahat ng linya ng komunikasyon sa BBC London ay pinutol. At sa Italia naman, mahigit na 3 milyong kataong namatay sa 3 magkakahiwalay na insidente ng pagsabog. Dumako naman po tayo ngayon sa Argentina. Ang buong syudad ng Buenos Aires ay tinutupok na ng apoy. Ang lahat ay nagkakagulo. Kailangan akong makalis niya! Kailangan natin silang matulungan. Nangyayari yan sa lahat, sa buong mundo. Imposible. Dr. Smith, pwede bang sabihin niyo sa amin kung saan tayo pupunta? Hindi tayo tumatakas. Ipagtatanggol natin ang buong daigdig kahit maging katumbas nito ay ang ating buhay. Sa pulong ito, nakalagay ang isang lihim na sandata. Masdan niyo mabuti. Ah, anong sandata? Noon pa man ay nalaman na ni Dr. Armstrong ang pagsalakay na gagawin ng mga taga-Buzenia. Sa tulong ko at ni Dr. Smith, nabuo ang basing ito. Ang inyong makikita ay huling depensa na maaring tumalo sa anumang magbabanta sa katahimikan ng daigdig. Isang robot? Tama, ang ating sandata, Super Robot Voltes 5. Voltes 5? Yan si Voltes 5. Sinong nagpapatakbo sa robot? Nakahanda na siya ngayon para ilaban. Tayo na. Wow, ang galing pala talaga ng pagkakagawa sa robot na to. Ito ay bunga na matagal na pananaliksik ng inyong ama na si Dr. Armstrong at ang aking sarili. Kayong 5 ang magpapatakbo kay Voltes 5 tungo sa tagumpay. Pati po ba ako? Oo, yan ang dahilan kung bakit kayong 5 ay nagsanay sa isang special training camp. Mapanganib kung ito ay malalaman ng iba, kaya't pinasya naming wag munang ipaalam sa inyo.